What's up guys, Admil here, and sa video na to is pag-uusapan natin ang 3 costly mistakes ng mga new traders. First is trading without a plan. Kaya sobrang daming nagsasabi na trading is gambling, kasi ginagawa nilang sugal yung trading. Nagtitrade sila based sa hype or sa recommendation ng mga kakilala nila. And kung ganyan yung approach natin sa trading, hindi na ako magtataka kung up until now, hindi ka pa rin profitable. Ang mangyayari kasi niyan, kung wala tayong clear na plan or strategy, yung decision making natin is nakabase sa emosyon na meron tayo. Let's say for example, pagkapasok mo, tumaas agad yung price ng 20% and then naging 30%. Yung thinking mo niyan is i-hold mo yung position kasi baka maging 50%, sayang naman. In short, magiging greedy ka. Pero nung na-hit nyo yung 30%, bumalik agad yung price sa 20% and then biglang nag-break even. So ngayon manghihinayang ka kasi dapat may 30% profit ka na, pero hindi ka nag-take ng profit kasi nga iniisip mo na baka tumaas pa. And since wala ka naman trading strategy or plan, hihintayin mong mag-hit ulit siya ng 30%. And then sasabihin mo sa sarili mo na kapag nag-hit ulit siya ng 30%, magti-take profit ka na. Pero sa kasamaang palad, hindi na siya nangyari kasi bumagsak na yung price from break-even to negative 10%. So ngayon manlalamig ka bigla. Kasi dapat may 30% profit ka na, naging 10% loss pa. Sounds familiar, di ba? And the worst is yet to come kasi imbis na mag-cut ka ng loss, nag-add ka pa sa losing position mo. Thinking na kapag tumaas ulit yung price, mas malaki yung magiging profit mo kasi sa mas mababa mo siya nabili. Pero hindi na siya bumalik pa and tuluyan ang bumagsak yung price and nagkaroon ka na ng net loss. So ito yung typical na mangyayari kapag magti-trade tayo ng walang plan or strategy. Kasi dapat bago tayo mag-execute ng trade, alam na natin kung saan yung entry point, take profit, and stop loss natin. And dapat meron din tayong contingency plan para sa mga eventuality. Ito yung mga posibleng mangyari sa hinaharap. Second is using leverage. Sobrang daming gustong gumamit ng leverage kasi kaya nitong palakihin yung potential profit natin ng 100 times or more. Kaya madaming newbie ang naiinggan yung gamitin ito without realizing the potential risk. Kasi kung kaya nitong palakihin yung reward, kaya din itong palakihin yung risk. So it's a double-edged sword. Kaya maraming newbie ang naliliquidate yung account kasi ginagamit nila yung leverage ng hindi prepared. So ano ba ibig sabihin ng prepared? It means meron na tayong proven strategy or plan bago natin gamitin ang leverage. Kung saan kumikita na tayo consistently. Kasi hindi wise na gumamit ng leverage kung hindi naman tayo kumikita without leverage. Kasi ang purpose ng leverage is to multiply your profit. So kung hindi ka naman kumikita in the first place, I suggest na huwag ka muna gumamit ng leverage and focus ka muna sa pag-improve ng trading strategy mo. And the last one is neglecting risk management. As a newbie, ito yung isa sa mga na-overlook natin. Kasi nakafocus lang tayo sa reward and hindi pa talaga natin naiintindihan kung ano ba talaga ang trading. Especially kung naisipan mo lang mag-trade kasi may nakita kang fake guru na nangha-hype sa social media. And usually yung mga linyahan yan is madali lang ang trading, buy low, sell high, and gamitin mo lang tong strategy na to or indicator na to, magkaka-profit ka na. And sad to say, sobrang dami nang naniniwala sa ganyan. Nami-mislead sila kung ano ba talaga ang trading and what it takes to become a profitable trader. Kasi hindi madali ang trading. Sabi nga dun sa book ni Sir Mark Minervini na nabasa ko, it demands skills of the highest order. And para sa akin, risk management ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi ito yung magiging pundasyon ng trading strategy natin. So if hindi pa kasali sa trading strategy mo ang risk management, I suggest na baguhin mo yan. Kasi I'm 100% sure na hindi ka magtatagumpay as a trader without risk management. So sana naging makabuluhan yung topic natin ngayon and why makatulong ito sa trading journey nyo. And don't forget to do your own research and be an independent trader. And see you on the next one. Bye.